Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Umpisahan po natin sa pasasalamat. Salamat Panginoon sa maingat na paghulma sa amin. Hindi kami mga pagkakamali. Kami ay inyong mga nilikhang maingat na idinisenyo. Dahil dito ay salamat po. Para sa araw na ito, tulungan mo kaming makita kung papaano mo kami nakikita. Sana din po maipakita mo sa amin kung papaano kaming magiging mga epektibong bahagi ng mga planong nilatag niyo na para sa amin. Itinataas po namin muli sa inyo ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan na Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, gamitin natin sa paglilingkod sa iba ang anumang kakayahan na ipinigay sa atin ng Diyos. Maraming salamat po muli sa mga babasahin ng ating Our Daily Bread Pilipinas. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 16, 2024. And syempre, we would like to welcome you sa ika-6 na season, episode 11 ng Maunlad na Pilipino dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Sa mga alam na po ito at actually lalo na po sa mga hindi pa alam, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page. Naku po, hindi po kayo maliligaw. Madali nyo pong mahanap. I-search nyo lang. And of course, mga nakikinig sa radyo, kamusta po ang sagap natin? Let us know po sa ating comment section. Sa talapihitang 702 po tayo sa AM Band. And of course, we would like to greet ng magandang umaga mga sumusunod kay Marieta Eleuterio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gayun din kay Leonora Ibabaw Aquino, Ma'am Dulce Alicante na bumabati po ng magandang araw, ka John, Miss Ella at sa lahat ng nakikinig sa MNP. God bless po. Gayun din kay Glina Sanchez, Marilu Barbosa de Ocera, Butter Ocampo, Ronald Young, Samuel Adelantar Aurelia, Nora Canchela, Evelyn, Annalisa B. Paloma, Helen Arellano na nagsasabing magandang umaga po, napaka-informative na programa. Kahit taga Manila po, Taguig City. Maraming salamat po, Ma'am Helen Arellano. And good morning din po kay Jocelyn Mondejar Garciano, Merlin Guillermo. Yan nga po, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Nora Cabantog, Francisco Espiritu, Rodora Santos Tuplano, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating program. And of course, para po sa inyong panahon ngayong umaga, aming ibabahagi ang inyong aabangan sa episode na ito kabilang ang usapan ng ating owner po ng Umani Cabal Farm, Coronadal, South Cotabato. Alam niyo naman po, dito sa MNP, tayo ay nagkakaroon ng mga panayam sa mga kasamahan po natin sa sektor ng agrikultura para malaman po natin ang kanilang buhay, sa kanilang bahagi sa sektor na ito. At ngayon nga pong buwan ng Marso, tayo po ay nakikiisa sa buwan
na mga kababaihan. And of course, si Ma'am Mitch Sueno po ang ating makakasama para sa Agri On Air, para sa kumaga usapin or topic na Women Champion Farmer. Yan nga po, isa po siyang isa sa mga Women Champion Farmer. Katuwang po natin sa segment na ito ang Agricultural Training Institute, kaya binabati po natin ang magandang umaga. Siguro hindi ko pa siya nabati on air, ang bagong kasal na ating kasamahan na si Sir JV Masilang sa kanyang Mrs. si Ma'am Ekay Vizcara. Ayun, Masilang, Vizcara, Masilang. Magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa pagiging kabahagi natin sa pamamahayag pang-broadcast, specifically para po sa ating mga agricultural radio programs. Ayun nga po, and abangan pa po yan. Bukod po dyan, meron din po tayong, bukod po sa ating panayam with Ma'am Sueno, mga bahagi po na abangan natin ang editorial ni John Enriquez, hindi po mawawala ang Regions on the Go, ganyan din po ang Agri-History at Farmtastic Pinoys. Kasama po natin dyan si Marie Vergara. At sa unad komunidad naman po, no, nakikilala nating lubos ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project at yung ating Agri-Trivia segment. Nako, ini-establish natin and we are hoping, no, na pag nabanggit si Batid Baninyo, ay, alam ko yan yung Agri-Trivia segment ng Maunlad na Pilipino. At tungkol nga po yan dito sa ating Zero Food Kilometer Project ng High Value Crops and Development Project. High Value Crops Development Program, HVCDP. At syempre nga po, lingkod po namin yan sa inyo isang oras sa itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Before we proceed po, no, sa bahaging kasunod, we would like to greet lang po ang ating mga kasamahan sa National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Belated and advance happy anniversary po sa mga ka-DA family na ito. At ngayon, sa kaniyang bahagi tungkol sa El Nino, yun nga po, napapanahon, literal na napapanahong usapin. Pakinggan po natin si John Enriquez. John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 16 sa buwan ng Marso. O, nangangalahati na po tayo. Alam niyo po, bibigay ko sa inyo itong balitang ito para mabigyan nyo makita nyo kung ano ang ginagawa ng kagawaran ng pagsasaka sa pangunguna ni Secretary Francisco Chu Laurel, ang mga tulong na hinibigay sa mga magsasakang nagkakaproblema. Ano ang problema ngayon? Ang El Nino. At kung tayo man ay nakakaramdam na malamig na panahon, hindi po dahil niya para sabihin walang problema. Marami po sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao ngayon, ang hindi na ang nauubusan ng tubig dahil nga sa El Nino na yan. Ito ba isang halimbawa? Isang probinsya, bibigyan ko ng isang halimbawa, ang damage at yung pong losses dahil po sa sea line total ay umabot po ng 78 million. Apektado dito ang mahigit na 6,300 magsasaka sa Davao at Caraga regions. At ang volume ng production loss ay umabot po ng 695 metric tons. Ano po? At itanin po sa 8,000 o 8,275 hectares. Isipin niyo po yun, no? Ang dami niyan. 8,275 hectares na taniman na damage at nalugi. Karamihan po sa mga damage at losses ay naranasan sa mga bagong tanim at mga tinatawag na vegetative stages ng rice at corn. Dito po kasama na ang corn. Ngayon, mayroon sa sinatawag na available interventions. Anong tulong sa madalian ang maibibigay ng kagawaran? Dito po, ang mga tulong na binigay sa regions ng Davao at Caraga, una, 18.5 million halaga ng rice at corn at assorted vegetable seeds, mga pananim. At yung tinatawag na QRF, yung Quick Response Fund, para sa rehabilitasyon
ng mga apektadong lugar. Ayan po, bibigyan ko kayo nasabi ko kung saan itong lugar ito, Davao at Caraga Regions. Ito pa, isa. Dahil nga po sa, ito rin, sinabi ko itong nangyari, itong January. Itong Enero lang yan. Nag-issue nga dito ang ni El Nino Advisory, itong Enero, ganyan, ito naman, pangalawa. Strong at mature El Nino ay patuloy na nararanasan na sa mga kababayan o mararanasan, Enero hanggang Pebrero, at majority po ng global climate models ang nagbabaad po na ang El Nino ay maaari pong magtagal hanggang Marso, Abril at Mayo 2024. Ito po ang tinatawag na season with the transition ng tinatawag natin pagbabago pag pumasok na ang April, May, June planting season. Batay po sa assessment ng NVA Regional Field 9, Region 9, ang damage at losses ay dito po sa Zamboanga del Norte ay umabot po ng 717,000. Medyo maliit pa. Apektado po 22 farmers na nagtinim sa 22 kalahating hektarya ng lupa para sa palayan. Ang damage po ay naranasan din sa panahon po ng pagsisibol. Mga 3 to 4 weeks po yan. Mga tulong na talagang ibibigay, nakahanda po dito, yung ang kagawa ng pagsasaka. Yung monitoring ng weather condition, at saka yung actual, yung katayuan ng lupain. Tapos, yung mga tinatawag na promotion po ng mga drought season crop varieties. Pagbibigay po ng mga uri ng tanim na kaya po na kahit medyo kulang sa tubig. Marami po ito na binibigay. Bakit ko po bananggit ito? Ang punto ko po dito, kaya ko bananggit yan, ay dahil nga po, marami pong ginagawa ang kagawaran ng pagsasaka na ngayon mismo po talagang ginagawa para makita natin yung epekto ng El Nino. Kung meron pong na-damage, meron naman tayong quick planting. Meron pong kasi na-damage na nagawa ng paraan, hindi mo yung kung ano na pang ginagawa. Yung iba pagka-damage pa lang, ayos ulit, tapos nagtanim ka agad. Meron pong ganun na ayon po sa nabigay sa nilang tulong katulad po ng patubig. Kaya dito nga po papasok yung National Irrigation Authority. Yan po, tulong ng ating mga nakagawa ng pagsasaka para sa ating magsasaka. At marami pa po tayong hintayin na tinatawag na report sa mga damage at losses ng iba pang mga probinsya dito po sa ating bansa. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating mga kapwa farmcasters para sa mga kanyang balitang ibibigay para sa ating Regions on the Go. Alinsunod sa pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ngayong Marso, nagsagawa ng virtual meeting ang Department of Agriculture Cordillera noong ika-7 ng Marso hinggil sa rabies updates para sa taong kasalukuyan. Pinangasiwaan ni Dr. Henry Gwen Salasa, Head ng Quality Control and Inspection Section ng Regulatory Division, ang pagpupulong kung saan nagbigay siya ng mga updates sa mga kaso ng rabies mula 2019 hanggang 2024. Pagkatapos, ang mga focal persons naman mula sa iba't ibang tanggapan ng provincial at city veterinary sa buong rehiyon ay nagbigay ng mga updates sa mga kaso ng rabies sa kani-kanilang areas of responsibility. Pinaalalahanan din ni DACAR Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Arlene Sagayo, ang mga kalahok na maging masigasig sa pagsubaybay ng kanilang mga lugar nang sa gayon ay makamit ang layunin na maging rabies-free ang kanilang munisipyo. Bago natapos ang pagpupulong, nagbigay din ng update si Regional Livestock Coordinator Dr. Kevin Jim Luna kaugnay ng budget hearing kamakailan kung saan iminungkahi ng Bureau of Animal Industry ang pagbili ng rabies vaccine para sa taong 2025 habang pinaalalahanan ang mga kalahok sa kanilang animal health program na magsilbing batayan para sa mga panukala sa hinaharap. Para sa Rehiyon Cordillera, nag-uulat Lenny Mendoza.
Matagumpay na isinagawa ng kagawaran ng pagsasaka sa Ilocos Region katuwang ang Bacarazang Hera Irrigators Multipurpose Cooperative at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang inaugurasyon ng 3 biosecured at climate-controlled swine facility sa mga bayan ng Pasukin at Bintar, Ilocos Norte. Ang mga pasilidad na ito na pinondohan sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ay nagkakahalaga ng 5.5 million pesos, kabilang narito ang 75 baboy, feeds at iba pang mga supply ng hayop. Ang bawat pasilidad ay may kapasidad na 300 baboy. Ang INSPIRE ay isang 3 taong programa ng kagawaran na ipinapatupad sa pamamagitan ng National Livestock Program. Layunin nitong buhayin ang industriya ng pagbababoy, lalo na ang mga naapektuhan ng African Swine Fever sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang interbensyon. Layunin din nito na tulungan ang mga maliliit na farmer cooperatives and associations at clustered farmers sa pagtatatag ng community-based swine farms. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa inaugurasyon ng isa sa mga pasilidad sa Barangay Salsalamagi sa bayan ng Bintar na dinaluhan din ni Bintar Mayor Richard Degala bago ito tumungo sa Barangay Abkira. Sa Pasukin naman ay pinangunahan ni Mayor Roberto Aguinaldo kasama ang mga miyembro ng Ilocos Norte Hog Raisers Association ang pagbubukas ng isa pang pasilidad sa Barangay Darupidip. Maliban sa mga naitayong swine facilities ay 3 pang katulad na pasilidad ang nauna ng pinasinayaan sa mga bayan ng Bacara, Dingras at Banna noong buwan ng Enero. Sa kabuuan, naabot na sa 14 na pasilidad ang naitayo sa lalawigan ng Ilocos Norte na inaasahang makakatulong upang buhayin muli ang industriya ng pagbababoy sa rehiyon. Pearl Lovedin Dakuwag mula sa DA Ilocos Region. Idineklara ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry kamakailan na ligtas na sa avian influenza ang probinsya ng Isabela. Batay sa datos na inilabas ng naturang ahensya noong December 20, 2023, Memorandum Circular No. 55 Series of 2023, matapos ang 2 taon simula nang ideklara ang outbreak noong 2022 sa lalawigan ng Isabela, partikular sa Kawayan City, Alicia at Gamu ay wala nang naitalang kaso. Sa mga isinagawang surveillance activities sa 1 to 7 kilometer radius sa palibot ng mga apektadong poultry farm at backyard farms, negatibo na ang mga ito sa nasabing sakit. Matatandaan na idineklara ang avian flu outbreak noong January 2022 sa Pilipinas, kung saan umabot sa 326 na poultry farm ang naapektuhan. Sa nasabing bilang, umabot sa mahigit 1 milyon ang naihukay na ibon bilang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa bansa. Bilang tugon ng pamahalaan upang hindi na maulit ang nangyari sa nakaraang taon, ang DA-BAI ay patuloy na nagmomonitor sa mga poultry farms at nagbibigay ng updates sa DARFOs, lokal na pamahalaan at National Meat Inspection Services, katuwang ang World Health Information System, kung saan regular na nagsusumite ng kaukulang ulat mula sa DOH Epidemiology Bureau. Samantala, ang DARFO2 naman ay patuloy ang koordinasyon at pag-aabiso sa mga farm groups dito sa rehiyon upang maiwasan ang sakit. Ang pamunuan ay nakikiusap din sa publiko na ipaalam kaagad sa pinakamalapit na istasyon ng Department of Agriculture o Municipal Agriculture Office kung may napapansin sa kanilang mga alaga para mabilis na maaksyonan at mapigilan ang pagkalat nito na maaaring maapektuhan hindi lang sa hayop kundi sa kalusugan at kabuhayan ng mga mamamayan. Mula dito sa Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, ako si Jovi Jane Ganat, nag-uulat. Umabot sa 7,359 na mga Mindoreño mula sa Oriental Mindoro ang nabigyan ng serbisyo ng Department of Agriculture Mimaropa sa isinagawang bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa Oriental Mindoro National High School, Calapan City, ika-9 hanggang ika-10 ng Marso taong kasalukuyan.
Kabilang sa iba't ibang serbisyo na hinatid ng kagawaran ng pagsasaka ang pagkakaloob ng nasa 5,000 pakete ng butong pananim na gulay tulad ng kalabasa, talong, kamatis at iba pa. Tinatayang nasa 1,538 na magsasaka ang nabigyan ng 5,000 pisong cash assistance mula sa RFFA. Mayroon ring mga magsasaka na sinamantala ang pagpaparehistro at updating ng kanilang impormasyon sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at libreng konsultasyon at civil society organization and RCEP accreditation. Nahatid naman ng Institutional Development Unit o IDU. Bukod dito, may libreng serbisyo rin na handog ang livestock program tulad ng animal health consultation, astro-synchronization at artificial insemination na ginanap sa Barangay Santa Cruz at Canubing, Calapan City. Samantala sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez kasama si Regional Technical Director for Operations Diviner Dilig at Regional Technical Director for Research and Regulation Dr. Celso Ulido. Formal na ginawad ng mga ito sa Animal Racers of Oriental Mindoro Association ang isang delivery truck. Kaisa rin ng DA Mimaropa sa nakibahagi sa kadiwa ng Pangulo na pinangasiwa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Mga kwento ng sikap at yaga patungo sa masaganang buhay ng magsasaka. Ang Balusbos Farmers Association o BAFA sa lalawigan ng Buruanga sa probinsya ng Aklan ay umani kumakailan lang ng di umano'y humigit sa 36,612 na kita mula sa pagtatanim ng kabute o fungus nitong taon. Sa nakaraang taong 2023, ang BAFA na merong 40 miyembro ay siyang napiling benepisyaryo ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Ito ay karagdagan sa kanilang pangkabuhayan na pagtatanim ng palay, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Ang grupo ay nakatanggap ng 1,500 na fruiting bags, 50 na polypropylene bags, 3 fruiting bag molder, mga gamit sa pagluto ng spawn, 10 rice bran, sawdust at iba't ibang gamit sa pagsasaka. Ito ay bahagi lamang ng mga ibinigay na tulong ng Department of Agriculture. May mga pagsasanay din na binigay para sa production technologies na kasama din ang low-cost propagation techniques at value-adding opportunities. Sa pagtaas ng potensyal ng pagprodukto ng kabute at ang benepisyo na maibahagi sa mabuting kalusugan, ito ay maigting na pinapalakas ng departamento para sa malawak na kaalaman ng publiko at para sa mga magsasaka na mapanatili ang pagtaas ng kanilang kabuhayan. Ang BAFA ay siya ring gumawa ng paraan para makatayo ng sarili nilang growing area ng kabute sa pamamagitan ng dagyaw. Mga materyales na binili sa paggawa nito ay umabot sa 12,635 pesos. Ang pagpamahala ng fungus ay maselan at mayroong mga sensitibong pamamaraan kung saan ang grupo ay nagtalaga ng 2 tao para mapanatili ang kalinisan nito. Sa harvesting at monitoring, sila lamang ang pwedeng pumasok sa mushroom production area. Ang kanilang produkto ay binibenta online at sa ibang mga merkado na kalapit probinsya. Ang grupo ay nakaipon ng mahigit na 108.23 kilograms noong nakaraang taong September 12 to December 31, 2023. Ito ay binenta nila sa halagang 250 to 300 kada kilo sa lokal na merkado publiko. Ang BAFA ay nagkaroon ng higit sa 36,000 na kita noong Setyembre. Ang presidente ng BAFA na si Mr. Roland Acosta ay nagbahagi ng kanyang mensahe. Sinabi niya sa aming panayam na sila ay baguhan lamang sa ganitong proseso ng pagprodukto ng kabute. Kung kaya ito ay isa lamang experiment sa kanila, ang ilang beses na paulit-ulit na fermentation at pasteurization ay minsan din silang nabigo sa mga pamamaraang ito. Malaking pasasalamat ng grupo sa Department of Agriculture dahil malaking tulong ang training na ibinahagi sa kanila. Para sa maunlad na Pilipino, John Capachete, DA Western Visayas. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan natin ang agri-history ng World Water Day with Imari Vergara.
Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Oras na para sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture o DA. Nakikinig pa rin kayo sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Tuwing March 22, ipinagdiriwang ng buong mundo ang World Water Day. Ngunit ano nga ba ang mayroon sa taunang selebrasyong ito? Alamin natin dito sa Agri-History. Sa pangunguna ng United Nations o UN Water, ipinagdiriwang sa World Water Day ang mahalagang papel ng tubig sa mundo, pati na ang iba't ibang pagkilos at inisyatiba upang matugunan ang krisis sa tubig. Partikular itong nakaangkla sa Sustainable Development Goal o SDG 6, Water and Sanitation for All, pagdating ng taong 2030. Bilyon-bilyong katao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakikiisa sa taunang World Water Day. Hinihikayat nito ang pagpapalaganap ng kaalaman kaugnay sa pandaigdigang sitwasyon sa tubig, tungo sa maalam na pagbubuo ng mga polisiya at desisyon hinggil sa naturang paksa. Binibigyang tuon sa World Water Day ang karapatan ng bawat isa sa akses sa malinis na tubig. Ngunit ayon sa UN, mahigit 2 bilyong katao ang nabubuhay ng walang maayos at malinis na inuming tubig. Ang pagkakaroon ng tamang pamamahala sa tubig ang isa sa mga susi upang matamasa ang SDG 6. Lalo pat malaki ang papel ng tubig sa pagsugpo sa kagutuman at pagkamit ng gender equity, kalusugan, edukasyon, hanap buhay, sustainability, at ecosystems. Ang tubig din ang siyang kinakailangan upang makapag-adapt ang mundo sa mga epekto ng climate change. Ang kawalan ng akses sa tubig ay mapanira para sa ating mga kalupaan at katubigan, at kalaunay magdudulot ng kakulangan sa supply ng pagkain, nutrisyon at hanap buhay. Ang tema para sa World Water Day 2024 ay Water for Peace. Kinikilala rin kasi ng selebrasyong ito ang papel ng tubig sa pagkamit ng kapayapaan. Ayon kasi sa UN, nakapagdudulot ng tensyon sa pagitan ng mga komunidad at bansa ang kakulangan o pagdumi ng tubig, pati na ang hindi pantay na akses sa tubig. Sa kanilang pagtatala, mahigit 3 bilyong tao sa buong mundo ang nakadepende sa tubig na tumatawid ng national borders. Subalit 24 na bansa lamang ang may cooperation agreements para sa shared water. Kaya naman sa harap ng patuloy na pagbabanta ng nagbabagong klima, ipinapaalala ng World Water Day na magkaisa ang bawat bansa upang protektahan at pangalagaan ang ating water supply na isang limited resource sa pagkakaroon ng isang epektibong water cycle kung saan ang bawat sektor ay may pantay na akses. Tinitiyak ng UN ang malusog at maunlad na mamamayan, sustainable food at energy systems, produktibong ekonomiya, at masaganang kalikasan. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino, facebook.com/maunlad na Pilipino. I-like at i-follow rin ang Department of Agriculture sa Facebook, Twitter at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History.
Thank you so much, Imari. Nalaman po natin ang agri-history patungkol sa World Water Day. Abangan pa po ang mga bahaging ugnay niyan dito po sa ating programang pangradyo, Maunlad na Pilipino. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa edisyong ito ng Agri On Air ay makasama po natin ang isa nating women champion farmer mula po sa Coronadal, South Cotabato, ang may-ari po ng Umani Cabal Farm na si Ma'am Mitch Sueno. Magandang umaga po, Ma'am Mitch. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Ito po ang Agri On Air. Morning po. Good morning sa lahat ng viewers and listeners natin, especially to you, Ma'am Ella. Good morning po. Gandang umaga, ma'am. And of course, gusto naming malaman bilang syempre po sa mga tagapakinig po natin, ito po itampok nating espesyal para sa buwan ng Marso bilang ito po ay buwan National Women's Month celebration po at nakikiisa dito ang DA along with all its DA family including syempre ang ating Agricultural Training Institute. At dahil dyan, Ma'am Mitch, gusto naming malaman paano po ba kayo nag-start sa pagsasaka? Ano po yung nag-inspire sa inyo na pumasok dito? Yes, ma'am. Actually, last year, na-feature po ako ni ATI Sock Surgeon as one of the women of RCEF, champion women of RCEF po. Kasi yung story ko talaga before is parang 360 degrees turn. Ang tagline nila sa akin is, women, Mamitsweno bringing glam to farm. Kasi before po ng agriculture, ang sector ko po talaga is the beauty and the health and wellness and beauty sector. May minamanage pa akong school na related sa wellness and beauty, your hairdressing, nail care, mga ganun po. Then, paano ako na-turn into agriculture? Kasi yung family ng husband ko, they have a farm na mostly pinupuntahan lang namin every weekend, nagtitipon, kailangan ng fresh air, puntahan lang. Then pandemic comes. Dumating si pandemic. So from the hustle and bustle ng life sa city, naisipan namin umuwi sa farm. So doon ko na-appreciate yung buhay sa farm. Kasi nandito sa farm po namin ngayon, ako dito na kami naka-reside. Kompleto. We have aquaculture, yung may tilapia and hito. We have poultry, the ducks, chicken. We have livestock. May mga cows, pigs, goats. Then we have a lot of crops. So for halos ilang months, magawa niya hindi kami lumalabas and yet nabubuhay kami dahil doon sa mga products dito sa farm. So sabi ko, mabubuhay talaga ang tao kung marunong lang sa agriculture, marunong gumawa ng sarili niyang food. So parang doon ko nakita na itong area na to, pwede pa itong i-improve. Dito na area, pwede bang ganito. Dito na area, pwede ganito na crop. So doon po nag-umpisa yung love ko with agriculture. We started with 2 programs lang po last 2019, the Agricultural Crops Production and C2 since maraming crops dito and since malaki yung dairy namin before, sinabay namin si animal production, poultry, chicken, and C2. And every year po, yun lang, 2 programs, a year lang yung ginagawa ko. And ngayon nakaabot na po tayo ng 10 programs. Wow! Iba po, no? Yung hand in hand po siya, kayo yung na rin po, produce ng inyong, kumbaga yung mga nasa farm po natin, and then nakakapag-impart din tayo ng knowledge at the same time. At syempre po, no, isa po sa mga highlights ng ating panayam ngayong araw na ito, para po sa inyo, Ma'am Mitch, gaano po kalaki yung role ng ating mga kababaihan sa pagsasaka? Yes, ma'am. I know you will agree po sa pag-ano ko. Iba po yung passion ng babae. Iba din po yung intuition ng babae. I know we can't deny the fact na may set of strength din yung mga lalaki na kailangan natin. Pero pag nag-partner, pag nag-support system yung isa't isa, iba yung partnership, especially kung may babae sa business. Iba din yung patience and perseverance ng babae po, especially pag
siguro pag naging nanay, yung iba yung motherly care ng nanay na not only sa mga kids, sa family, but na-extend doon sa farm and sa mga employees po. Nga po, no, Ma'am Mitch, dito po sa ating, mamaya po, gusto ko kayong hingian ng mensahe natin para bilang panapos po natin. Pero meron din kaming impormasyon tungkol po sa pagiging accredited niya din daw po na RCEF Farm School. Kailan po yan, Ma'am, nag-start at saka mga, siguro, ilang courses na po ba? Or anong courses po at gaano kadami po yung ating mga naging graduates? So, na-accredit po kami as Learning Site for Agriculture under RCEF 2019. So, nagsimula po kami ng implementation ng program ng RCEF 2020. So, as of now po, we have 3 programs under RCEF: the production of high-quality inbred rice, seed certification, and farm mechanization, and rice machinery operations, NC2 po. Kasi ang isa po sa business ng families, the farm, aside from the rice farm, yung rice mill. So we have the equipments, we have the facilities. Kaya kami po yung unang nagpa-accredit ng Rice Machinery Operations NC2 na program dito po sa South Cotabato. And sabi ko nga, yung agriculture is not just production. Dapat malagay sa isip ng mga tao na agriculture is a business. May pera sa agriculture. Kaya po idinagdag ko yung program ng Agro Entrepreneurship NC2. So as of now po, we have 3 programs na under RCEF. And yung ating graduates, nag-compute ako kanina. Sa Rice Machinery Operations NC2 natin po, nakapag-graduate na tayo ng 17 batches with 25 scholars per batch. So we have 425 graduates na po ng Rice Machinery Operations NC2. And actually ngayon po, habang interview natin, ongoing po ang orientation ng another 5 batches. And for the production of rice, yung inbred rice natin, nakapag-graduate na po tayo ng 63 batches. So ano yon, nasa 1,575. And yung Agro Entrepreneurship NC2 po natin, nasa 13 batches na po yung graduates natin. Nasa 364. So roughly may estimate tayo na mga 2,300 plus graduates po under RCEF. Wow, napakadaming buhay po na natulungan natin through the RCEF Farm School. And of course po, nais natin din malaman, Ma'am Mitch, ano-ano pa po ba yung mga future plans natin para sa ating farm? Yun po, ang future plans natin, kasi for how many years since naging Learning Site for Agriculture tayo na ATI and Accredited Training Center ni TESDA, more on production po yung programs natin. This year, ongoing po yung aming negotiation with our partners, additional partners po with DTI and DOST. We will go into processing na po para may ma-instill din sa mind ng farmers natin na pag hindi ko nabenta ng fresh, ito yung mga pwedeng gawin. Mag-a-add value na tayo, value-adding activities na tayo. Then, yun po, yung kailangan gusto yun talaga yung ng family na to help people, help themselves live a better life. So, dapat malagay talaga sa isip ng isang farmers na farming is a business. May pera po sa agriculture pag alam mo lang paano. With the help of our partner agencies, with the help of mga trainings, pwede po natin gawin. At ang agriculture po ay isang negosyo. And syempre po, sa mga nagnanais po na dumalaw sa inyong farm, mga agripreneurs in the making, agri-enthusiasts, siguro gusto nilang makita kung ano po yung meron sa ating farm. Paano po ba sila makakarating? Meron din po ba tayo mga social media presence? Pwede po ba nating i-share? Yes po, we have Facebook page, The Umani Farm. And may numbers na din po doon at saka mga contact details. Actually po, ang ako kasi handle ko din po yung page ng farm. So because it's not more on marketing, it's more of information lang. Ayoko kasing ma-overrated sa social media tapos yung makita nila. Tapos dito, yun po, from the city ng Coronadal, siguro nasa 15 minutes lang siya. Medyo malapit pa kami sa city.
Then, nasa road siya ng dalawang municipality ng Coronadal. So, medyo marami na ang dumadaan dito. Tapos, minsan nagugulat sila, ay, meron palang ganyan. So, malapit lang po kami sa city, nasa 15 to 20 minutes lang po. Wala namang traffic dito. So, Ayun. yun po yung page kung saan nila gusto makita. Pero, ang always ko po sa sinasabi sa aming mga visitors, hindi ganun ka-aggressive yung progress namin sa farm. Kasi sabi ko, gusto ko mapakita din at saka ma-inspire yung mga ano na huwag madaliin lahat ng business. Ang ginagawa ko dito is that kung ano yun ng income niya, yun lang yung for improvements or idadagdag mo the next year. Huwag kang mangutang, huwag kang punuin para lang ano. Kasi hindi totoong progress yon. Hindi mo makikita na totoong progress siya galing sa income niya, kung ganun. So, ang akin lang, kung anong yung income ng farm, ito muna yung, for this year, ito muna yung achieve, ito muna yung ipapaayos natin, for this year, ito muna. So, para makita talaga namin yung totoong progress ng farm po, yung totoong business ng farm. Ayan. So it's all about business dahil ang gusto nga nating ibahagi sa ating mga tagapakinig ay business po ang pagpasok sa agrikultura, hindi lamang po sa production nagtatapos ang buong proseso na ito. And of course, ma'am, dahil nararamdaman namin ang lakas ng kababaihan sa pagsasaka, ituloy na natin. Ano po ba yung maibibigay ninyong mensahe sa ating mga kapwa women farmer? Ngayon nga pong idinadaos natin ang National Women's Month. And of course, ang ating overall message na rin siguro sa mga listeners natin na nagbabalak pumasok sa ating sektor ng agrikultura. Ma'am, thank you po. Ito lang po yung masasabi ko. Farming or agriculture is not as glamorous as other sector. Pero ito po yung sector na nagpapakain sa buong mundo. Especially po sa atin, sa pamilya natin. And yung message ko po is, wag nating walain yung fire, yung spirit ng agriculture sa atin. Kasi ito po napapansin ko, this is reality. I don't know kung napapansin din ng iba. Most of our professionals nagtatrabaho sa mga active years. After retirement, bumibili ng farm, doon nagre-retire sa farm. So doon, yun din pong isa sa inspiration ko. Why not start farming? Na bata ka pa. Huwag mo nang hintayin mag-retire ka at saka doon ka mag-start ng farming. Pwede naman palang start sa mga early age. So, yun lang din, especially tayo Filipino. Nasa agricultural country tayo. At yung spirit ng agriculture nasa atin na yun. Ever since pagpanganak sa atin, agriculture na yun nakikita natin. So, babalik at babalik din pala tayo sa farm in our later years. So, why not i-enjoy na natin ngayon? Kasi, sa akin personally, na-enjoy ko talaga yung farm kasi pagkagising sa umaga, hindi mo kailangan mag-ayos, pwede ka na mag-ikot, pwede mo na i-check yung mga areas mo, kung ano ka as is pagkagising mo. Tapos after that, pwede kang mag-rest, then you can go to other appointments na. Parang ang stress reliever na din siya kasi yung sa akin din na person na experience, ako ang gumagawa ng mga documents, applications ng school, reports, although I have staffs. Minsan pag puno-punong na yung utak ko, hindi ko na alam kung paano siya gagawin yung isang bagay. Lumalabas ako, nag-gardening, nagdidilig ng halaman, nagka-cutting, nag-check ng aming poultry, nag-check ng aming After doon, nare-relieve yung utak ko. Parang ang gaan-gaan. Pag bumalik ako doon sa paperworks ulit, ang dami ko ng ideas. So, effective siya sa akin. So, maybe, pwede din mag-work po sa iba yon. At saka, ang saya ng lang din, na ikaw yung nag-grow ng ng products, especially yung kinakain nyo, yung nasa sa table ninyo na every morning, pag gusto nyo ng juice, kuha ka lang sa farm, gagawin mong juice ng mga bata. Yun nga yung sabi namin, sa farm kami, na mabubuhay na kami na halos kahit na once a week or every other week na lang pupunta ng city for other needs, mabubuhay ka po sa farm. Simple living. Yun, maraming salamat po, Ma'am Mitch. Meron po ba kayo mga nais pasalamatan sa ating pagtatapos po ng panayam yung araw na ito? Yan, sige po. Unang-una, I'd like to thank you, my DAATI Region 12 family po for this opportunity and for the partnership. And our TESDA Region 12 and South Cotabato family po. And BFAR,
Ano ba ngayon po kaka-accredit lang din namin as coconut-based learning site for agriculture. So thank you so much our PCA family. And ayun, about to partner na po kami ni DOST and ni DTI. So again po, thank you so much sa mga partner agencies sa full support po. And of course, sa aming mga tao dito sa farm na I know we have the resources, we have the but wala din kami pag wala po sila. And of course, sa mga trust po ng aming mga scholars, ng mga students, thank you so much. And of course, my family po. Number one, a support system din yun. And of course, sa iyo, Ma'am Ella, thank you so much po for this opportunity. Maraming salamat po, and of course shout out po sa ating DA Central Office family and special mention kay Sir JV Masila. At ito nga po ang ating Agri On Air, nakasama po natin ang isa sa ating mga women champion farmer na si Ma'am Mitch Sueno ng Umani Cabal Farm dyan po sa Coronadal, South Cotabato. Muli mga kaibigan, mga ka-agri, ito po ang Agri On Air. Ayun nga po, mula sa ating isa sa mga women champion farmer. Muli maraming salamat po sa Agricultural Training Institute para po sa ating Agri On Air. Narito naman po ang Unlad Comunidad or UK Katuwang, ang Philippine Rural Development Project. At kasama po natin for this morning si Ma'am Julie Ace Brandon R. Baraw, manunulat mula po sa DAPRDP NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap kamakailan na Social and Environmental Safeguards Forum kasama ang mga partner LGUs noong March 4 sa Cagayan de Oro City. Pinarangalan ang 56 na provincial, city at municipal local government units sa kanilang huwarang pagganap bilang safeguards practitioners sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng Integrated Environmental and Social Safeguards Framework o IESSF sa mga PRDP sub-projects. Ang forum ay dinaluhan ng PRDP Social and Environmental Safeguards Unit mula sa National Project Coordination Office, Project Support Offices at Regional Project Coordination Offices na kumikilala sa mga pinarangalang LGU. Ayon kay DA Undersecretary for Operations Engineer Roger V. Navarro, mahalaga ang Social and Environmental Safeguards o SES dahil ito ang magsisiguro na ang pagpapatupad ng mga sub-projects sa PRDP ay ligtas sa mga mamamayan, pata sa mga taong may mga lupain na maaapektuhan ng proyekto, pinahahalagahan at nirerespeto ang boses ng mga katutubo. Sinisigurado rin ng SES na ang mga boses ng komunidad at ng LGU ay nadidinig at maisasama sa kanilang mga input mula sa pagpaplano at pagpapatupad ng proyekto hanggang sa matapos ito. Binigyang diin rin ni PRDP Officer in Charge, National Deputy Project Director at NPCO SES Unit Head, Angelita D. Martir, sa mga lumahok sa forum na ang kanilang trabaho ay isa sa pinaka-importanteng katungkulan sa pangangalaga ng mga tao at kalikasan sa pagpapatupad ng PRDP. Aniya, bilang safeguards practitioners, dapat laging piliin at tahakin ng tama kapag may mga panahon na ito ang pinakamahirap sapagkat hindi maiiwasan na magkaroon ng mga pagsubok sa pagpapatupad ng proyekto. Dagdag pa niya, lahat ng sakripisyo ay katumbas ng pagbibigay ginhawa sa buhay ng mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad na nakikinabang sa PRDP. Ipinresenta rin ng World Bank Senior Environmental Engineer Maya Gabriel Villaluz ang Environmental and Social Management Framework o ESMF na naglalayong magbigay gabay sa DA at sa mga units ito sa pagpapatupad ng proyekto. Ilalapat ito ng SES Unit, ang Environmental and Social Framework o ESF ng World Bank na binubuo ng 10 environmental and social standards bilang karagdagan sa sistema. Sa forum, ibinahagi ng SES Focal ng Municipal LGU ng Piodaran Albay at ng mga Provincial LGU ng Kalinga at Iloilo ang kanilang mga best practices sa pagpapatupad ng Environmental Management Framework Guidelines.
na nagsisiguro na ang kapaligiran ay protektado at napapangalagaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga polisiya at patakaran sa kapaligiran na hango sa World Bank at sa lokal na pamahalaan ng Pilipinas. Sunod na tinalakay sa forum ang isang mahalagang elemento ng pamamahala ng proyekto, ang Grievance Redress Mechanism o GRM, na naglalayong humingi ng feedback mula sa benepisyaryo na lutasin ang mga reklamo sa pagpapatupad ng proyekto. Ibinahagi ng MLGU ng Manawag, Pangasinan at Placer, Masbate at ng mga PLGU ng Aklan at Zamboanga del Norte kung paano nakatulong ang GRM sa pagresolba ng mga isyu nila. Layunin ng DA ang pagpapatupad ng CES framework sa regular na operasyon ng ahensya, partikular na ang GRM at ang pagpapatupad ng Enhanced Operations Manual ng CES unit sa pamamagitan ng training at orientation sa mga lokal na pamahalaan. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Ayun nga po ang ating hatid na update mula sa PRDP. Maraming salamat po Ma'am Julie Ace. Abangan pa po ang mga unlad komunidad na ibinabahagi sa atin ng DA-PRDP dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na po para kilalanin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Kasama po muli si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Narito na tayo sa bahaging Farmtastic Pinoys ng ating programang Maunlad na Pilipino. At ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Ngayong buwan ng mga kababaihan, tampok sa ating segment ang mga nakakabilib at nakakaantig na kwento ng mga huwanang nagtagumpay sa larangan ng agrikultura. Ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito ay isang magsasaka na may pagpapahalaga sa pag-unlad ng kanyang komunidad at sa kalikasan. Kilalanin natin si Josephine Pelila Laios. Tubong Sagada Mountain Province si Josephine Laios, isang ina at magsasakang ipinanganak noong February 1, 1954. Nagtapos siya ng kursong midwifery sa Mountain Province College at kalaunay naging community health worker at volunteer teacher para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Mula pagkabata ay nauunawaan na ni Nanay Josie ang halaga ng pagsasaka. Kaya naman ng magkapamilya ay sinimulan nilang mag-asawa ang pagtatanim ng mga peras, dalanghita, persimmon, lemon at abokado sa kanilang 3,000 square meter na lote. Ngayon, umabot na sa 2.2 hectares ang lawak ng Laios Diversified Farm na pinasok ang pagsasaka, paghahayupan at pagtitilapia. Mayroon din itong winery, coffee production at value adding. Upang matiyak na sustainable ang produksyon sa kanyang farm, ipinatutupad ni Nanay Josie ang organikong pamamaraan ng pagsasaka at Good Agricultural Practices o GAP. Gumagawa siya ng sarili niyang vermicomposts at organic concoctions tulad ng indigenous microorganisms, fermented fruit juice at fermented plant juice. Pinapairal din sa farm ang multi-cropping at pagtatanim ng adlay bilang panangga sa mga epekto ng nagbabagong klima. Bilang Pangulo ng Bangaan Rural Improvement Club, hinihikayat ni Nanay Josie ang kanyang komunidad na mag-integrated farming. Katuwang niya ang mga miyembro ng samahan
sa pagsusulong ng GAP at ng Food Always in the Home o Faith Gardening sa kanilang munisipalidad. Ibinabahagi rin ni Nanay Josie ang kanyang kaalaman sa winery sa kanilang komunidad. Kabilang pa sa kanyang mga advokasya ang pagpreserba sa sesame seeds bilang isang sustainableng proyekto para sa mga kababaihan sa kanilang lugar. Isang ideyang kanyang nakuha mula sa Tharaka Community sa Kenya. Taon-taon ding nakatutulong ang Laios Diversified Farm sa ekonomiya ng Cordillera. Hatid nito ang iba't ibang trabaho para sa mga lokal kapag panahon ng pagtatanim at pag-aani. Sinusuportahan nito ang mga lokal na negosyo at ang One Town One Product sa pamamagitan ng pagsusuplay ng kalabasa sa Gesang Farmers Organization at ng coffee parchments sa Sagada Arabica Coffee Growers and Processors Organization. Dahil sa mga kontribusyon ni Nanay Josie sa larangan ng agrikultura, ginawaran siya ng Outstanding Farmer Award ng Municipal Government of Sagada noong 2012. Itinanghal din siyang second runner-up sa 2023 Search for Outstanding Rural Women ng Department of Agriculture. I don't give up. Whatever decision I have, I must have to do it for the good of my family and for the good of the community. We must persevere to cultivate our lands because we are very blessed that God give us this land. Yan si Josephine Pelila Laios, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you so much, Imari. Ayan po ang ating kapitapitagan ng Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Muli, magandang umaga po. Batid ba ninyo na mayroong proyekto ang Department of Agriculture sa pangunguna ng High Value Crops Development Program upang magkaroon ng epektibong data collection management system ang mga kanayunan at lokal na pamahalaan? Ito ang tinatawag na Zero Kilometer Food Project na nauna nang inilunsad sa bayan ng Hermosa at dinalupihan sa Bataan noong nakaraang taon. At kamakailan nga lang ay in-expand na rin ito sa bayan ng Limay sa Bataan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement at pinangunahan nila Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, High Value Crops Development Program Director Dr. Gerald Glenn Panganiban, Dr. Elmer De Leon, Presidente ng Limay Polytechnic College at Dr. Ruby Matibag, Presidente ng ating Bataan Peninsula State University ang seremonya na ginanap sa Balanga sa Bataan. Ang ideya ng Zero Kilometer Food Project ay isinasagawa na rin sa bansang Italy kung saan ang konsepto na ang mga lokal na pagkain ay hindi dapat mag-traverse ng malayo mula sa produksyon nito. Ang Zero Kilometer Project ay naging susi at nagbigay daan para sa mas malawak na pag-access ng mga mamimili sa sariwang lokal na agrikultural na produkto sa abot-kayang presyo habang tinutulungan ang mga magsasaka na madagdagan pa ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagbawas sa distansya ng transportasyon para sa kanilang ani at mabawasan din ang gastos sa produksyon. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa Zero Kilometer Food Project, maaari lamang bisitahin ang official website ng HVCDP, hvcdp.da.gov.ph, muli, hvcdp.da.gov.ph, o ang Facebook page nito sa www.facebook.com/hvcdpofficial. Ayan ang ating Batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli maraming salamat po para sa Batid ba ninyo kay Binibining Ira Cruz at sa oportunidad po, pangkalahatang oportunidad as we close our program for this morning na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP o Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan!
At narito po ating pagkain kaisipan para sumayon ito mula sa Kawikaan, Kabanata 20 talata 6. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag may awit ng kagalakan. Thank you po, Ka John. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV at Gapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po. Hindi po ito nawawala sa bawat episode ng MNP sa pasasalamat po namin sa aming DZAS family na katuwang namin sa lahat ng episode na hatid namin sa inyo. At syempre sa iyo na nakikinig. Hangad namin na maipunla sa inyong impormasyon o kaalaman at maibahagi mo ito sa iba. Maraming salamat po. Ipagbigay alam lamang po ninyo kung kamusta po ang aming programa. Maaari niyo po kaming i-contact sa afid@mail.da.gov.ph. Para po sa mga feedback, welcome na welcome po yan sa amin. Gusto naming malaman ang inyong mga further suggestions or mga comments. Yan. Bukod po sa mga bumabati sa atin ng magandang umaga, we would love to hear from you po. So, ulitin po namin yung email address kung saan nyo kami pwedeng makontak. I-subject nyo na lang po yung Maunlad na Pilipino. Ang ating email po sa aming tanggapan, ang afid@mail.da.gov.ph. Magbabalik po ang MNP next Saturday. Samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Kasama po ang lahat na aming katuwang sa programang ito, kabilang syempre si Ka John Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz, at Diyos ko po, napakarami pang iba. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Ella Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.